Mainit na hapon mga kagala, mainit na tanghali. Yan. Ang pinagkakaabalahan namin ngayon hindi ay magagawa kami ng dingding para doon sa aming kusina. Ito, tanghaling tapat, 11:30 kanina inanguha kami ng mga bulo. Kumuha lang kami ng 10 piraso, nang hingi lang kami doon sa aming pinsan. Tapos, yung kusina kasi na yun, kapag kakahapon na ay harap doon yung araw, masyadong mainit yung hulab ng init. Kaya sabi ko kay Day, ay lalagyan namin ng dingding. Itong ano lang, gagawin lang namin yung bulo, pipit-pitin lang namin, tapos ididingding namin ng paganyan lang, straight lang pataas. Parang may pang-ipit lang siya na dalawang pang-ipit na kahoy, okay na yun. Ito yung aming ginagawa. Ayan si D, nag-uumpisa ng maglagari. Tapos ako ang tagapagsukat. Ganun lang siya kahaba. Yun, yan. Tapos yun lang yung size niya. Tulungan ko na siya, ako magsusukat. Para maglalagari na lang siya na maglalagari. Init mga kagala, kahit gusto makatulog, hindi makakatulog. Yung aming kulungan ng manok, hindi namin maya-maya pinapalitan ng tubig. Kasi baka sipunin. Grabing init. Parang sarap na matapos ng April at May para tag-ulan ang sunod. Ayun, yung mga kambing, ayun na ulit, nanginginain na. Hayain na sila dun. Nagugutom, wala naman iba mapagpastula na. Itsura niya pagkapit-pit. Oh. Kaya bali itong isang ganitong kalaking bulo lang, parang dalawa na yung bilang niya kasi pag pinagdikit mo yun ng ganyan na malapad na siya. Para presko siya kapag ganitong mga ano lang bulo-bulo. Yan, babaakan na muna namin lahat mga kagala para dire-diretso yung pagbaak, tas dire-diretso din lang yung lahat ng pagpukpok. Kasi tinatanggal pa yung ano, bukong pala yung laman sa ano, gitna. Ito oh. Ayan, tatanggalin pa yung bukong na yun oh. Para kapag pinipit mo siya, sumusunod na para talaga siyang ano, kalami sa wali. Yan, kailangan mo talaga siya mga kagala, ganyan isa-isahin ng itak o parang dyan mo aanuhin o umpisahan. Tapos saka mo siya pipit-pitin kasi kapag pinitpit mo siya basta na lang hindi mo siya ganyan ng itak, hiwa-hiwa. Hindi siya sumusunod, kukunti lang yung biyak-biyak. Dadalawang hati lang siya kumpara dun sa talagang pinitpit mo muna. Kumpara dun sa gaganyanin mo muna bago mo siya pipit-pitin. Magandang itsura niya tingnan. Maganda yung labas niya. Kalamin talaga magsasawali. Siguro ganyan nga yun. Mag-uumpisa. Ano di? Ganyan yung pag-uumpisa ng siguro ng pagkasawali. Kasi hindi pa naman talaga kami nakakita ng talaga nagsasawali eh. Pero siguro baka ganyan din ang umpisa nila. Itong gawa namin na ito ano lang, ang sariling gawa din lang na yun ang alam namin na solusyon para dyan sa aming kusina. At talaga naman napakainit. Matagal-tagal pa ang labanan sa init. Para man lang may pantakip tayo bago dumating yung mainit na hangin kumbaga inasala ng dingding. Ayan. Saka mo siya pipit-pitin ng ganyan. Hindi hawakan ko. Yan, marami siyang basag-basag. Hindi dalawang basag lang. Yan na. Nakailan na kami. Di ba?
Pag masipag ka lang kumuha dito ng mga materialis mo, kung anong gusto mong gawin sa bahay, madali lang. Basta masipag ka lang magpainit, saka masipag kang pagpawisan at mapagod. Sabi nga talagang ang pagod ay laging kakambal na yan kung gusto mong makatipid at kung gusto mong magkaroon ng bahay na presko, ayan, ganyan. Magtsatsaga ka manguha sa gubat. Kami nga utang haling tapat. Kasi kung matutulog kami, hindi rin naman makakatulog at sobrang init nga mga kagala. Kaya kami ni Daddy ay nag-desisyon na lang na gumawa na lang nun at bukas may pasok na ulit siya. Baba konti. Yan, okay na. Ayan mga kagala, utay-utay na lang namin siyang inilagay dyan. Oh. Late ko na nakunan kasi ano, may kausap lang ako kanina. Naglalagay na si D, kaya yan na lang yung naabutan ko. Basta yun lang naman siya. Pagkatali ni D nung taas na yun, saka dito sa baba. Kasi yan ang ating sisingitan na pampatibay ng ating gagawing dingding. Ayan, sunod-sunod na siyang ilalagay dyan. Tapos pagdidikit-dikitin na lang magaling na parang sawali din. Ganun yung gagawin namin. Ayan na, kasi nga yung paghapon dito, lalo't sa tanghali, yung hulab ng init na yan, kasama ng hangin ay mainit. Pagpunta dun sa paparty dun, eh, masyado talagang mainit ang hulab niya. Kaya gusto ko kayo di palagyan talaga ng ganyan. Ayan mga kagala, nakailang kamada na kami nito. Oh. Dali lang siya kasi puro tayo lang naman ang tayo yung gagawin mo, iipit mo lang. Tapos kailangan mo siyang ilak ng alambre para mas matibay. Kasi kapag walang lock ng ganitong alambre, lumulundoy. Ganyan, no? Malambot. Yan mga kagala, tapos na kami sa aming ginagawa. Ayan, kumbaga siningitan lang na di at tinatapos niyo yung kanyang ano. Doon sa dulo itinatali lang niya, tinatapos nilang ng itali. Tignan natin yung loob ko anong itsura niya. Dito sa labas ayan ang itsura niya. Oh, iba-iba na sa init. Ayan yung itsura niya dito sa loob. O di ba? Diyan ang gagaling yung araw niya sa labas na yan. Ito yung itsura niya sa loob, o di ba? Pag ako'y nagpapahinga dito sa aming kusina, ito yung aking duyan, inilipat ko na dito yung aking duyan. Kasi nga kapag nandun sa kabila, doon sa may tapat ng bintana na yun, hindi ko rin naman siya ganun magamit. Kaya nilagay ko na lang siya dito, sa tanghali, pahingahan namin. Ganyan, natutulog sa tanghali. Tapos, iba-iba na, hindi na ganung masikat ang araw. Okay, yun lang mga kagala. Dito na rin lang tatapos ang aking vlog para sa pagbabahagi namin sa inyo ng aming pinagagawa ngayong maghapon. Yung pangunguha namin hindi kaninang tanghali, kainitan, 11:30 ng umaga, pangunguha namin ng bulo. Ayan, hindi ko na ibinidyo kasi nga para mas madali kami matapos at makapag-focus kami sa aming ginagawa. Tapos pagkarating dito sa bahay, ayun, sakala ko nakaisip mag-vlog. Sabi ko, i-share ko ulit sa inyo para naman ulit doon sa mga nakakamiss ang buhay probinsya. Makikita at makikita ninyo mga ginagawa sa mga ganitong bahay kubo. Yung mga pagdidingding, paggagawa. Pero mga kagala, hindi kami talastas talagang gumawa ng ganyan. Kumbaga, sariling gawa lang namin ito hindi ko alam yung iba. Kung paano kung paano yung paggagawa ng pagpipit-pit ng ganyan, o di ba may hindi nga pantay-pantay, pero talaga hindi mawawala yan. Okay lang mga galas, maraming salamat sa pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi. Thank you for watching mga kagala. See you on my next vlog. Bye-bye!